Kasabay ng pagdating ni Qingzhou at Yaling sa meeting hall ay siya rin namang pagdating ni Qin Yao, dala ang hindi pagsang-ayon sa bagay na ninanais ng mga master. Paasat niyang tanong kung bakit kakailang ganing paltan si Yeyan gayong hindi pa nagsisimula ang Genius Battle, at nasisigurado niyang babalik si Yeyan sa tamang oras. Bagaman sinasabi ng mga tagalabas na trinidor ng ating bida ang Kaiyun sect, lahat silang naruroon ay alam ang tunay na layunin ng pag-alis nito. Seryusong pahayag naman ni Sovereign Qin na mananatiling pinakamahusay na disciple ng Kaiyun sect si Yeyan, ano man ang sabihin ng mga tigalabas ngunit hindi nila batid kung nasaan ito ngayon, at bilang sect master tungkulin niyang pangalagaan at masigurado ang hinaharap ng Kaiyun sect. Kaya't kaakibat nito ang pagdedesyon na pumili ng kandidatong papalit kay Yeyan, labag man ito sa kanyang kagustuhan. Paliwanag pa ni Sovereign Qin na kahit baguhang disciple pa lang si Anyang o ang lalaki iniisip nilang ipalit kay Yeyan, perpekto ito sa posisyon dahil sa taglay nitong lakas at determinasyon maging ang magandang cultivation realm. Mangangatwiran pa sana si Qin Yao at magpapahayag ng pagtutol, ngunit natigilan siya nang sabihin ni Anyang na paulit-ulit na binabanggit ni Qin Yao si Yeyan, gayong hindi niya naman alam kung nasaan ito ngayon. Nangingibabaw pa ang nakaiinis na mukha ng lalaki nang sarkastikong itanong nito kung nais ba ni Qin Yao na magintay ang Kaiyun sect kay Yeyan. Bukod dito pagmamayabang pa ni Anyang na nasa 9th stage na siya ng Masir Sovereign Realm, at malapit nang maabot ang Martial Emperor Realm. Dagdag pa niya na sa ganong katayuan kahit na nasa harap niya si Yeyan, ay hindi siya mahihirapang talunin ito kasunod ang pagpapakawala ng mapanindik na aura. Ramdam nilang lahat ang lakas ni Anyang na bumalot sa buong lugar, kaya't kasabay ng pag-atras na patikip na lang si Qin Yao ng kanyang mata. Matapos magpakitang gilas ang hambog na lalaki seryusong saad ni Sovereign Qin, na ang katangiang taglay ni Anyang ay maihahalin tulad sa kung ano ang kakayahan ni Yeyan, kaya't sigurado na siya sa naging desisyon. Napalingon naman si Anyang nang mapansin ang matalim na tingin sa kanya ni Qingzhou, habang ipinapamalas din ito ang kanyang matindi at malakas na aura. Pahayag ng hambog na si Anyang na higit na pinapahalagahan ng Kaiyun sect ang lakas, kaya't mungkahi niya kay Qingzhou na kung hindi ito naniniwala sa kanyang kakayahan, hilingin nito kay Yeyan na labanan siya at subukang talunin. Paghahamon pa niya na kung magagawa ni Yeyan na magpakita bago magsimula ang Genius Battle, ipapaubaya niya ang pwesto kapag nagawa ni Yeyan na malampasan ang 3 atake mula sa kanya. Tinapatan pa niya ang dalaga saka ibinulong na kung hindi ito magagawa ni Yeyan, hindi siya maaaring sisihin ng kanyang senior sister kasabay ng nakakalokong pagngisi. Hindi pa natatapos si Anyang sa kanyang paghahambog nang marinig ang paparating na atake mula sa pintuan, gulat siyang napatanong kung sino ang pangahas na umatake. Kasabay nito sinubukan niyang salagin ang puwersa sa pamamagitan ng kanyang espada, ngunit ramdam niya ang nag-umapa na sword energy mula sa di pa nagpapakitang nilalang. Napapangiwit na lang ang kanina lang ay naghahambog na lalaki, habang sinusubukang puwersahin na salagin ang malakas na atake. Ngunit sa huli ay wala siyang nagawa kundi tumilapon at mapasigaw sa ere kasunod ng pagbagsak. Nang mapawi ang di karamihang alikabok tumambad sa kanilang harapan si Yeyan, hawak ang kanyang espada sa kasinabing sino ang taong hindi kayang lampasan ang 3 atake. Agad na bumangon mula sa pagkakabagsak ang hambog na lalaki, kasabay ang takang tanong kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Nag-umapa na maang tuwang naramdaman ni Sovereign Qin at ng matandang elder, sa di inaasahang muling pagpapakita at pagbabalik ni Yeyan. Napatakbo din naman palapit at puno ng pananabik na lumapit kay Yeyan, sina Yaling at Qin Yao kasabay ng masayang pagtawag ng mga ito. Ngunit nakatuon ang atensyon ni Yeyan sa iisang tao na nasa silid at iyon ay si Qingzhou. Sandali pa siyang nagkatitigan matapos magtama-anvi kanilang mga mata at halata ang pananabik sa isa't isa. Kasunod ng paglapit-pagbitong pahayag ni Yeyan sa dalaga na nakabalik na siya, nahihiyang ngumiti naman si Qingzhou sa kawen-elkom ang pagbabalik ng ating bida sa Kaiyun sect. Nagbigay galang at binati ni Yeyan ang kanyang master na si Sovereign Qin. Natuwa ang si Sovereign Qin dahil nagbalik na ang kanyang disciple na si Yeyan. Lumapit at siniko si Yeyan sabay sabi na hindi niya inaasahan na tumaas na naman ang cultivation ng ating bida at nagawa pa nitong makatakas sa ibang sects. Matapang na sinabi ni Yeyan na nirefine niya ang Demon Sovereign Heart na naging sanhi ng pagkahumaling ibang sect dito. Nagpasalamat siya sa kanyang master dahil hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanya.
Sinabi niya sa lahat na tinugis na niya lahat ng sects na kumalaban sa kanya kaya nakakasigurado siyang wala ng sect ang magtatangka pa sa Kaiyuan sect. Sinabi ni Sovereign Qin na labis niyang pinagmamalaki ang ating bida. Sinabi ni Qin Yao na dahil nakabalik na si Ye Yun ay ito na ulit ang nararapat na sumali sa Imperial Genius Battle Competition. Pang-arpa nito sa pusit na si Anyang na ang prioridad nila ay kung sino ang mas malakas. Hindi na nakapagsalita ang mayabang na si Anyang at napahawak na lang sa dibdib dahil sa atakeng tinamo. Pinahayag ni Sovereign Qin sa lahat na ang Imperial Genius Battle Competition ay magsisimula matapos ang 7 araw, at magpapadala siya ng mga tao na sasamahan ng ating bida sa competition. Makalipas ang 7 araw ay nagtungo na sila Ye Yun sa Tianluo Empire, Imperial Capital kasama ang mga babae niya at ang Grand Elder. Nagtonggo sila sa isang bahay panuluyan, at biglang sumigaw si Fang Yaling dahil wala ng silid. Humingi ng tawad ang manager at sinabi na ang Imperial Genius Battle Competition ay hindi isang simpleng kaganapan, hindi lang mga kalahok ang napunta dito kundi pati na rin ang maraming manunood. Ang kanilang inn ay matagal ng puno noong pang 3 araw ang nakalipas. Nagalit na si Li Qingzuo dahil 12 ng inn ang tinanong nila at ito na lang ang panghuli pero puno na din. Mukhang pati ang mga taberna ay puno na. At saan daw pa sila matutulog sa labas? Mungkahi ng lalaki na kung mayaman naman sila Li Qingzuo ay pwede ng mga itong upahan o mismong bilihin ang kanilang courtyard. Mas komportable iyon kaysa sa taberna. Itinuro ng lalaki ang isa na pinakamayaman sa resources ng Imperial Capital No. 1 Shop, ang Treasure Pavilion. Wala na nga silang pinalampas na oras at nagtonggo na sila sa Treasure Pavilion. Natuwa si Qin Yao sa mga dekorasyon ng No. 1 Shop ng Imperial Capital. Libang na libang sa pamamasyal si Qin Ya, maya-maya napabunggo siya sa lalaking kasalubong niya. Nang hingi ng tawad si Qin Yao sa lalaki at sinabing hindi niya sinasadya. Tumingin ng masama ang lalaki at sinabi na bakit hindi tumitingin sa dinaraanan ang babae. At sino ito para hamarang sa kanyang daraanan, at minura pa nito si Qin Yao. Sagot ni Qin Yao na alam naman niya na siya ang nagkamali pero bakit kailangan pa nitong ipahiya siya. Pagyayabang ng lalaki na ano naman kung ipahiya niya ito. Dapat lang iyon dahil ang kasuotan nito ay pang third class sect lang, at wala itong karapatan na sagot-sagutin siya na taga Chenny sect. Ang kanilang Chenny sect ang pinabura na manalo ngayong competition. Sinabihan pa nito na makaramdam si Qin Yao dahil kung hindi ay tat-on ito sa kanya. Maya-maya ay may lumilipad na jade pendant at spirit crystal sa ere. Tapos tumama ito sa likod ng tuhod ng lalaking mayabang, kaya bigla itong napaluhod at napangiwi sa sakit. Nag-alala ang kanyang mga junior kaya dali-daling lumapit ang mga ito. Lumingon ang lalaking pusit at galit na nagtanong kung sinong gumawa noon sa kanya. Ang may gawa pala ay si Ye Yun at si Li Qingzuo na nagtaikinjinan sa ginawa nilang dalawa. Sa isang banda hindi mahitsurahan ang dalawang babae at naiisip ni Fang Yaling na parang magjowa ang dalawa. Naglakad si Ye Yun at binyantaan ng lalaking mayabang na kapag tumahol pang muli ito na parang aso ay hindi lang mga binti nito ang masasaktan. Hindi na nakapagsalita ang lalaking mayabang kundi mapangitngit na lang sa galit. Maya-maya ay makarinig sila ng mga taong nag-iingay at tatakbuhan dahil ang small yard rental ay magsisimula na. Mungkahi ni Fang Yaling sa ating bida na umalis na din sila para makaabot pa. Matapos nun ay nagtipon-tipon na ang mga martial artist at pumipili kung saang silid sila magre-renta para may patuluyan. Itinuro ni Fang Yaling ang isang kwarto kung saan may magandang view at magkakasya silang magkakasama. Nagustuhan naman ni Ye Yun ang suggestion ni Fang Yaling at sinabing kukunin nila iyon. Biglang may dumating na naka-wheelchair at sinabi na wag nang tangkain pa ng ating bida na rentahan. Ang nagsalita ay ang mayabang na binato nila kanina mungkahi nito na iyon ang Dragon Royal Courtyard. Iyon ang isa sa siyam na pinaka-magandang courtyard ng Imperial Capital. At kung sino man ang makabili nun ay sobrang napakayaman. At para sa kalagayan ni Ye Yun ay mas mabuting magmakmak na lang ito sa kuta. Dagdag pa nito na kung ang mga babaeng kasama ni Ye Yun ay wala nang tutuluyan ay pwede naman siyang tumulong, pwede ang mga itong tumabi sa kanya mamayang gabi para magpainit. Sinabi ng ating bida na napaka-arrogant ng lalaking pangit dahil napaliligiran ito ng maraming fighters, tanong pa ng ating bida na paano ito nakakasigurado na wala siyang pangbili ng courtyard.
Dinuro ng lalaki ang ating bida at sinabing wala itong pangalan at paano naman ang ating bida mabibili ang Dragon Royal Courtyard ngayong araw. At kung balak ba ng ating bida na manatili sa Treasure Pavilion para kumita ng pera. Sinabi ng ibang mga pusit na ang hanggal na galing sa maliit na lugar ay umaastang mayaman. Dagdag pa ng isa na ang Dragon Royal Courtyard ay nagkakahalaga ng 10,000 gold coins. Sa kalagayan ng Yeon na ito ay mukhang kahit banyo ay hindi nito mabili. Naglabas si Yeon ng isang storage bag at ibinato sa mga pusit habang sinasabi na isa lang naman iyong maliit na courtyard kaya anong masama doon, siya si Yeon na kukunin ang Dragon Royal Courtyard ngayong araw. Naglabas ng napakaraming gold coins ang storage bag ni Yeon, napatanong na lang ang mayabang na pusit kung ano iyon. Nang mapansin ng ibang pusit ang mga gold coins na babagsak ay tumakbo ang mga ito sa takot. Habang ang pusit na mayabang ay nataranta na at sinabi sa mga kasama na wag siyang iwan doon. Wala nang nagawa ang lalaking pusit kundi hayaang matabyunan ang sarili ng isang tumpok na mga gold coins. Sa dami ng gold coins na tumabon sa kanya ay nawala na siya ng malay. Ayon sa isang pusit na sino ba talaga ang ating bida dahil mayroon itong napakaraming gold coins. Dagdag pa ng isa na higit pa iyon sa 10,000 gold coins. Sa isip-isip ng pusit na mayabang na hindi pa siya nakakita ng ganoong kadaming gold coins. Mayabang na sinabi ni Yeon sa lahat na sino pa ang mga ngahas na maliitin ang financial power ng Kaiyuan sect. Lumapit na ang isang matanda at sinabi sa ating bida na huwag itong kumilos ng arrogant dahil ang Royal Dragon Courtyard ay nandun para ipakita ang lakas ng Treasure Pavilion. Kahit pa ang mga tao na galing sa royal family ay hindi na ibinta iyon. Walang sino man ay may kayang bumili ng Royal Dragon Courtyard na iyon. Nang hingi ng tawad ang deacon sa ating bida dahil ang Royal Dragon Courtyard ay hindi ipinagbibili. Mungkahi pa na pumili na lang ng ibang courtyard at may mga discount ang mga iyon. Pang-asar ng isang pusit sa ating bida na hindi nito mabibili ang Royal Dragon Courtyard kahit na madami itong pera. Biglang may nagsalita at sinabi na ibininta niya sa ating bida ang Royal Dragon Courtyard. Nang marinig ng mga pusit ay gulat na gulat sila. Ang nagsalita pala ay ang dumating na may-ari ng Treasure Pavilion na si Jiang Yu. Namangha ang isang pusit at nagtanong na kung iyon ba ang maalamat na Soul Lord Jiang, paano naging isang babae iyon. Sagot ng isang lalaki na mukha lang itong bata pero ang abilidad nito ay hindi maikukumpara sa iba. Itinayo nito ang Treasure Pavilion nang wala pang isang taon. At ngayon ay halos masakop na nito ang buong Tianluo Empire. Dagdag pa na isa nga itong dalaga pero ang cultivation nito ay nakamit na ang Martial Emperor Realm. Sinabi ng isang manyakol na magiging mabuti kung hahalikan niya ang babae at hihingi ng pabor. Tinakpan naman ng kasama ang bibig nito para hindi marinig dahil napakapangahas ng mga sinabi nito. Paalala pa sa manyakol na kasama na si Lord Jiang Yu ay mainitan ang ulo at walang kinakausap na kahit na sino. At kapag nainis ito sa iyo ay siguradong tatapiin ito ng mga tauhan ng Lord Jiang. Tanong ni Jiang Yu sa ating bida na kung gusto ba ni Yeon ang Royal Dragon Courtyard. Inutos ni Jiang Yu sa deacon na ilagay lahat ang mga kagamitan ng Dragon Courtyard at ibigay kay Yeon ng lever. Gulat na gulat ang lahat ng nasa loob ng silid matapos sabihin ng may-ari ng Treasure Pavilion na libre lang itong ibinigay sa ating bida. Hindi mahitsurahan ng mga pusit sa gulat na kanilang nalaman. Sinabi ng mga pusit na napakaswerte ng ating bida at kung kilala ba nito ang Treasure Pavilion Master. Ayon sa isang pusit ng kung tama ba ang kanyang narinig. Ni hindi nga iyon ibininta sa royal family pero sa taong si Yeon nakuha lamang ng lever. Nakinig ang deacon at sinabing gagawin na niya ang utos ng Pavilion Master. Nagpasalamat si Yeon kay Jiang Yu at sinabi na kukunin na niya ang Royal Dragon Courtyard. Lumapit si Jiang Yu sa ating bida at sinabi na hindi siya nagnegosyo para mawalan. Meaning may kapalit iyon. Ibinigay ni Jiang Yu sa ating bida ang Jade Token na mag-aalis ng barriers na nakapalibot sa Royal Dragon Courtyard. Utos pa nito habang naalis na kapag inilagay ni Yeon ang spiritual energy nito sa Jade Token ay nalalaman nito ang tutuong gamit ng Jade Token na iyon. At umaasa siya na gagawa ng pangalan si Yeon sa darating na Genius Battle Competition. Naiingit ang mga pusit dahil ang Lord Jiang ay hindi man lang kumakausap ng ibang tao pero sa ang ating bida ay kinausap nito.
Tanong pa na kung kailan kaya siya mapapansin ng katulad ng ganon. Lumapit na ang mga babae ni Yeyun at sinabi na maayos na ang kanilang matutuluyan. Tahimik lang si Yeyun habang nakatingin sa jade token na bigay sa kanya ni Jiang Yu. Ilang oras ang makalipas, nang gabi ay lumabas si Yeyun sa bakuran ng kanyang courtyard para maglakad-lakad. Inilabas niya ang jade token at inactivate ito para tingnan kung ano ang tinutukoy ni Jiang Yu. Nang ma-activate ito ay may mga lumabas na requirements na dapat gawin ni Yeyun bilang kapalit ng pagbibigay sa kanya ng libre ng Royal Dragon Courtyard. Unang requirements ay dapat pumasok si Yeyun sa top 3 ng competition at ang makukuhang reward ni Yeyun ay mapupunta kay Jiang Yu. Pangalawang requirements ay dapat patayin ni Yeyun si Yan Wentian ng Yan family ng Imperial Capital. Napasabi na lang ang ating bida na gaya ng kanyang inaasahan hindi sa kanya ibinigay ng libre ang Royal Dragon Courtyard kung wala itong kapalit. Napag-isip-isip ni Yeyun na ang makapasok sa top 3 ay lubos na maraming rewards pero ano ang dahilan ni Jiang Yu kung bakit gusto nitong ipapatay si Yan Wentian ng Yan family ng Imperial Capital? Bakit gusto ni Jiang Yu na patayin ito? Napangiti na lang siya at naisip na marahil hindi niya alam kung may alitan ba ang mga ito. Pero nakakuha siya ng pabor kay Jiang Yu kaya kailangan niya iyong pagtrabahuhan. Ang Genius Battle Competition ay hindi isang maliit pagsubok patungo sa landas ng martial arts para sa kanya. At walang dahilan para siya ay matakot. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay bigla siyang makarinig ng isang sigaw. Napalingon si Yeyun matapos makilala kung kaninong boses iyon. Kaya dali-dali siyang lumapit kay Li Qingzhou na naliligo sa tubig at tinanong ito kung ano ang nangyari. Takot na sinabi ni Li Qingzhou sa ating bida na mayroong daga. Malakas na umatungal ang malaking daga na animoy isang halimaw, kasabay ang mabilis na pagsugod patungo sa kinaroroonan ni Qingzhou. Magkakrus naman ang mga kamay at di makapaniwalang napaisip na lang si Yeyan, kung bakit takot ang dalaga sa isang first-rank rat monster gayong kaya nitong patumbahin ang kahit ilang 7th-rank black bear. Halata naman ang kaba sa boses ni Qingzhou nang sabihin nitong hindi basta ordinaryong daga ang papasugod, kundi isang daga na nakalalangoy sa tubig. Minsan pang umatungal ang nakakadiring daga, kaya't lalong nang inig sa takot ang dalaga kasabay ang nagdudumaling utos kay Yeyan na pukse na ito. Hindi naman nagdalawang salita si Qingzhou sa ating bida, dahil agad nitong inatake ang dambuhalang daga at agad na pinatay. Animoy naging knight in shining armor ni Qingzhou ang ating bida, dahil lang sa isang nakakadiring daga na kinatatakutan ng dalaga. Nakahinga naman ng maluwag si Qingzhou nang tuluyan ng mapatay ni Yeyan ang daga, ngunit napatikip na lang siya ng tainga nang magsisigaw ang dalaga dahil hindi niya mahanap ang kanyang saplot sa katawan. Upang mapatahimik ang animoy musmos na nagwawala, mabilis na hinubad ni Yeyan ang suot na damit at ibinigay sa dalaga kasabay ang mungkahing ito muna ang isuot ni Qingzhou. Nang aabuti na ito ng dalaga napansin ni Yeyan ang mga di inaasahang bisita, kaya't agad niyang hinawakan sa balikat si Qingzhou sa kapabuhat na iniahon sa tubig. Habang papasugod ang pulutong na mga first-rank demon rat, kapansin-pansin ang nag-umapaw na galit ng mga ito dahil sa pagkamatay ng kanilang hari. Nagdudumali at sabay-sabay na umatungal ang mga demon rat kasabay ng pagtalon papasugod. Kaya't napayapos na lang si Qingzhou sa ating bida habang tumitili at ayaw man lang tingnan ang nakakadiring mga nilalang na paparating. Mabilis namang pinasabog ni Yeyan ang mga ito bago pa makarating sa kanilang kinaroroonan, at agad namang nakapira-piraso ang mga ito sa kanilang harapan. Nahihiyang nagpasalamat naman si Qingzhou habang nasa Kondongan Peril ng ating bida, pang-osar naman ni Yeyan kung pasasalamat lang ang kayang ibigay ng dalaga gamit ang kanyang bibig. Animoy kidlat sa bilis namang bumaba mula sa bisig ni Yeyan si Qingzhou, kasabay ang nahihiyang paghakbang papalayo habang suot ang dami ng ating bida. Bahagyang namula naman ang pisngi ni Yeyan sa kilig na hindi niya maitago, at aminado siyang isa ito sa pinakamagandang gabi ng kanyang buhay. Matapos ang gabing iyon maagang tinungo ng Kaiyun sect ang martial arts arena sa Imperial Capital, napanganga naman sila ng mapag-alamang kinakailangan ng bawat papasok sa arena ay dumaan sa matinding pagsusuri. Hindi na ito nakapagtataka dahil isang beses lang sa loob ng 3 taon kung ganapin ang Genius Battle, kaya't ang dalawang tarangkahan na siyan pasukan at labasan ay parehong mahigpit na binabantayan. Simple lang ang proseso ng inspection, kinakailangan lang ipresenta ng martial artist ang kanyang token,
saka isa sa gawa ng tatlong Martial Emperor ang masusing pagsusuri. Sa pamamagitan ng kanilang taglay na lakas daragdagan nila ng matinding presyon ng kapangyarihan ng isang tao, na hindi makakayanan ng sino mang mas mababa ang cultivation realm sa Martial Emperor. Sa ganitong paraan kusang aaminin ng martial artist ang kanyang lihim at masamang layunin, gayon din kung hindi naman talaga sila naimbitaham sa nasabing patimpalak. Ilan sa mga lalaking sumubok na manlilang ay agad ding nahuhuli dahil sa di makayang kapangyarihan, kaya't mabilis silang dinidakip ng mga kawal upang itapon papalayo sa labas ng arena. Sinabi ng Grand Elder kay Yeon na umpisahan na nitong pumila upang makapasok, samantalang sila naman na hindi mga kalahok ay pipila sa kabilang pintuan. Habang nakapila sandali pang lumingon si Yeon sa likuran, kasabay ang paalala sa mga kasamahan na mag-ingat ang mga ito. Nang pagkakataon na ni Yeon kaagad niyang binati si Elder Yang, at pinuri ang anyay na nanatiling lakas nito sa kabila ng katandaan. Namangha naman ang matanda dahil sa nakitang kaayusan naglagay ng ating bida, sa kabila ng panunudya sa kanya ng napakarating mga sek kaya't pahayag na tunay ng kakaiba si Yeon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap narinig nila ang pasiga na pagtawag kay Elder Yang, sa kapasiklang tanong kung bakit nito palihim na kinakausap ang isang kalahok. Pamimintang na tanong pa ni Yan Shan isa sa Martial Emperor kung pinapairal ba ni Elder Yang ang paboritismo, at kung naghahanap ba ito ng paraan upang masabotahe ang tournament, habang nakatayo naman sa likod niya ang dalawa pang Martial Emperor na matalim ding nakatingin.